Lacto Papi, ang ilindon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia, ug uban pa. Ang Lacto Papi kaming usab nga dili matapang og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilindon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilindong nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, apel nga pagkaanin do tagta, okay? Diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapay na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ta. Galing na. Mag-Lacto Papi na ilindong para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, ma-happy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, ka happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 8:01. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawan. Newsline dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Higalan maayong adlaw, kumusta? Welcome sa Line Sab nga higayon nga mag-ubanta sa programang Newsline. Inyo ning makita og mabati pinagi sa kombinasyon nga mga platforms. Gigamit na to ang social media pinagi sa Facebook Live, ingon man ang YouTube,
pinagi sa itong YouTube channel nga Bantay Radio Cebu o pinagi sab sa South Radio o sa ka-FM radio station nga nanukad sa iyang pagsibya sa Karkar ug Argao, Cebu. Mao ni ang 102.9 MHz o South Radio, the sound of the South. Pinagi na ng tanan nga mga platforms mga higala both sa social media ug sa traditional media kining atong FM radio. Inyong o among mahatod kaninyo kining atong usa ka oras nga tulumanon sa mga labas nga mga balita, mga labing init nga mga isyu ug usab matag karon ug unya aduna tay mga pagpakigdugtong, mga interview sa atong mga news sources. Medyo pagaw og gamay ang gada. Dili ni tungod sa sing-along o videoke gahapon sa weekend muragwan kini pag-usab-usab sa klima sa panahon o ganang gumikan kay tabian ra sa kaita. Lunes, pizza 15 sa buwan sa Hunyo. Kining Hunyo tunga-tunga sa tuig ni. Karon tunga-tunga sad sa tunga-tunga sa tuig. Tunga-tunga man sa buwan sa Hunyo. Hindi ang Hunyo tunga-tunga man sa tuig 2026. Newsline. Monay significance nining adlaw mga higala. Diri na ta sa atong hisgutan. Ni atong sumadron Lunes na inumdum patingali mo nga gitayog ang Pilipinas, especially dito sa southern part sa Pilipinas, ang Mindanao. More specifically ang mga lugar nga dito sa Sarangani Province o sa mga kanait o mga duol nga mga dapit. Pasado alas 7 ito, ni atong Hunyo 8. Sumadron, no? Miaging Lunes. 7.8 magnitude nga linog. Ang kinadulan nga yuta ug mo'y gihimong reference point aron pag-identify og din dapita gyud ang epicenter o sentro sa linog mao ang Maasim, Sarangani. Dili na Maasin ha, kanang Maasin tuan na sa Leyte. Kining Maasim nga gisgutan tuan ni sa Sarangani Province. Niabot nagkapin sa usa ka bilyon ka pesos ang banabana. Estimate sa damage o valor sa kadaot sa tanan, no? While abot sa tao kay man nato butangig value ang kinabuhi sa tao. Mga kabtangan lang, mga building nga nahugno, mga tulay, karsada, kining mga infrastructure sa agrikultura ug uban pa nga mga na-damage o nadaot gumikan sa kusog kay pagtayog sa linog. 725 facilities. Ug motoy nagtukmod nga 13 ka mga syudad o kalungsuran ang nideklarar nga naa sila sa state of calamity. Naa sila sa kahimtang nga ubos sa pag-antos gumikan sa nilabay nga kalamidad. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ni konfirmar nga doon na 61 last week. Katapusan atong programa ni atong Biyernes sa buntag 50 patukapin. Karon ilan nang napalgan ang uban nga mga missing ug ilan nang gitipon sa listahan sa mga namatay gumikan sa linog. 61 na namatay. Nakalista na silang 1,403 ka mga nangaangol o nangasamdan. Apan doon na paghihapoy 40 ka mga tao nga wa pa mahibaw wa pa makit Namatay ba to sila? Na-injured ba? O baka hain silang dapita, luwasunon pa ba sila hangtod nining tungura? Nagpadayon pa ang rescue teams sa search and rescue operations dito sa labing naigo o labing natayog ng mga lugar sa Soc-Sargen. Kining South Cotabato. Kanang Soc-Sargen gud minubo na sa South Cotabato, Sarangani ug General Santos City kining Jansan. Nya doon na say mga nabiktima dito sa rehiyon sa Davao ug doon na pamagani mga aftershocks, mga dili na kay kusog apan posible gihapon nga makadaot nga mga aftershocks o pagtayog sa linog human ni atong kusog nga linog lagi ni atong Lunes o Madron.
Doon ay gibanabana nga mga 724,724 mil ka mga tao nga naapektahan gumikan sa linog. Na damage ang 54,000 ka mga Pinoy-anan. Kanya doon na relief assistance so far nga mikabat sa 67.6 million pesos nga relief assistance to affected families. Ang damage sa infrastructure, kining mga karsada, taytayan, mga building, infrastructure na nikapin nag 1 billion. Grabe gyud ang dito sa Suksargen, sa Sarangani Province, niya dito sa Jensan. Ang NDRRMC ipadangat nining labing uhay nga report kagahapon adlaw. Na dunay mga 725 ka mga kuan lagi, ka mga infrastructure facilities nga na-damage. NDRRMC recorded 54,000 damaged houses, including 9,900 homes, and were destroyed, unya kapin sa 44,000 ang dunay partial lang. Dili kayo wagid mahingpit pagkaguba. Apan naguba gyud, dunay certain nga mga portions nga naguba. Kapitan kadosina ka mga tao ang nangamatay ug na-injured matud pa sa mga report sa NDRRMC mga higala. 1,400 kapin dito sa Suksargen nga kining mga rescuers mga higala nagpangita pa sa 40 ka mga tao nga missing pa perti pangguula sa mga tagtungod o mga kabanay ug naunsa na taon tong ilang mahal sa kinabuhi. Dunay 22 ka mga kaso niini mga higala nining mga na missing persons nga gikataho dito sa Davao Region ug 18 sa Suksargen. Unya ang NDRRMC miingon usab mga higala sa ilang report nga gibanabanang mga 173,000 ka mga pamilya, 173,000 families or about 724,000 individuals ang apektado. Matod sa samang report, mga higala gikan sa NDRRMC, sa 34 ka mga evacuation centers gipahilo na ang mga biktima. Na dunay mga 2,000 ka pamilya nga tuwa dito or 10,000 individuals katong namiya gyud sa ilahang mga Pinoy-anan kay na gyud madadi na gyud kapuy-an ng ilang mga bahay nga nangaguba. Mao ni nagtukmod sa mga local government units sa 13 ka mga syudad ug lungsod nga ibutang ilang kaugalingon deklarasyon ra man na, no, sa ilang konseho o sa ilahang gobyerno dito nga i-declare nila nga naa sila sa state of calamity. Unsa may significance kung naa sa state of calamity ang usa ka lugar? Murag i-bypass na una ang kanang mga makalangan pananglitan, dunay paliton nga mga ekipo, dunay gastuhan sa kwarta sa atong buhis, dili na una kaayo na istriktuhon aron dali ra nga mapalit ang mga gikinahanglan kanang emergency nga mga panginahanglan. So monay usa ka significance sa pagdeklarar nga state of calamity. Dali rang palutson ang kwarta nga atong buhis aron gastuhon sa mga meritorious nga mga expenses kanang gikinahanglan yung kaayo aron matabangan ang mga biktima sa usa ka katalagman. Authorities said rehabilitation will require large resources including funds for the repair and reconstruction of damaged roads, bridges, kini mga public buildings, labi na mga eskwelahan, ting eskwela na ra ba? Niining panahon na. Ingon ang NDRRMC nga ang mga ahensya sa gobyerno, ingon man ang mga local government unit, nakahatag nag 67.6 ka milyon nga relief assistance sa badly affected families
Kini naglakip sa mga food packs, mga pagkaon, of course, kay wa na sila silang Pinoyanan. Tingali, nabiyaan nila ng ilahang reserba nga mga bugas o ganang mga sudanon. So, kinalan nga pakanon sila dito sa mga evac, evacuation centers. Nya, apil na siyang mga emergency shelter materials. Gatong mga partially damaged lang nga mga Pinoyanan. Tingali dunay atop ba nga na wagtang o nalagpot o niya dunay siminto nga nga bungkag kon gamay lang sa pag-repair ni ining maong mga Pinoyanan mga higala aron makabalik nagpuyo dito ang mga tag-iya. Gastuhan to, ha? O sa may ila, siminto, bas, kabilya, niya sin kana mo'y mga shelter materials nga gipasabot ug uban pang relief supply. So maunay kahimtang sa atong kaigsuonan dito sa Mindanao mga higala human sila na igo sa kusog kaing linog o sa kasimana na ang milabay. Nasayod kong dunay lain nga mga local government units nga wa maigo sa linog nga nagpano na ron paingon dito aron paghatod og mga hinabang. Hinawton ta nga dili lang pod sila makasugat og daghan nga mga challenges o mga problema sa ilahang paghatod og hinabang kay noble kaayo na nga intention nga mutabang ta sa atong isig kaingon o isig katao nga nagka-lisod-lisod. Upadayon ta sunahan mga higala sa atong tulumanon human ining unang hugna o unang hutong sa mga pahinumdom. Newsline. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahibigon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home.
Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto-Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Huwag panas. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Newsline. Dos minutos na pasado alas 8 kagalaan din sa sayo pangabahin sa atong tulumanon. Newsline. Nakaila tingali mo ni Brother Eddie Villanueva, no? Kadungog na mo siyang tingog. Siya mo ay pangulo sa Jesus is Lord, o sa ka religious denomination, o sa mga dagko-dagko o mga ilhadong religious denominations din sa ato sa Pilipinas. Ug siya karon usa ka sibak party list. Congressman ni si
Brother Eddie Villanueva. Nagagahapong adlaw mga higala, iyang gitambagan ang iyang anak. Senador ang iyang anak, Senador Joel Villanueva, to follow your conscience. Aron masabta na ito nganong niingon siya nga sunda ang imuhang konsensya. Yanong tambag sa amahan nga to sa anak ipasunod ang unsay iyang konsensya sa iyahang pagkanaog ug hukom. Tungod kay gidungog nga kini si Senador Joel Villanueva, mga higala, mga kabantay, gikan sa Senate block nga gipanguluhan ni Alan Peter Cayetano, gikataho ni siya, gigunugunan pila na kasimana, nga mubalhin na ni sa Senate block nga gipanguluhan ni Win Gatchalian. Ug kung mubalhin ni Joel Villanueva dito mga higala, mahimo na silang 13. Mawa na ilalis og 13 o 12 ba ang gikinahanglan para sa usa ka quorum aron magsesyon ang Senado, ang upper chamber sa atong Baybalawranan. 12 o 13 ba ang quorum kay gilalisan man ni ron bisag dunay mga decided cases, daghan nang mipadayag sa ilang mga legal opinion, mga legal luminaries, mga dean sa nagkalain-lain nga mga law school sa Pilipinas, hasta gani ang Integrated Bar of the Philippines, kapunungan sa mga abogado. Ipadayag na nga okay ra ng 12, kay basta 22 na lay kwenta na to nga gidaganon sa mga senador. Apan miingon ang uban nga misupak, hastang mga abogado nga sakop sa IBP doon ay supak. O ganin isaway sila nga nung wa sila konsultaha, una mo pakanaog og desisyon ang organization sa IBP nga nganong buot-buot man kag ingon nga 12 kay significant maguni kaayo. Importante man ni mga higala aron pagdeterminar sa quorum ug kun dunay quorum makausab na sa liderato sa Senado. Nahinomdom pa man tingali mo nga kining atong Senado pila ka buwan ang milabay ang Senate President si Tito Sen, Senador Tito Soto. Unya si Tito Soto, Ping Lacson, mga Tulfo, ug mga kauban, ang impresyon sa uban ini nga dapig ini sa administrasyon ni BBM, ni Presidente Bongbong Marcos. O kay dapig man sa ato pa, ganahan gini sila nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Mao na, no? On the one hand. Apa ni antong milabayng pipila ka simana mga higala sa kalit lang ang siyam ra unta nga kuan, ang siyam na lang unta nga minority block, mao ni ang grupo sa mga senador nga ang impression sa kadaghanan dapig sa mga Duterte, nikalit lang sila ka-tracing ano man. Tungod kay si Loren Legarda diri sa grupo ni Tito Soto, nibalhin ngadto sa minoriya. Grupo nila ni Alan Peter Cayetano. Ang magsuon nga Mark ug Camille Villar nga dito unta sa majority block nibalhin. Unya si Senador Bato de la Rosa nga unom na kabuan nga nagtago-tago gumikan sa kahadlok niya ng warrant of arrest sa kanang warrant pagdakop niya, gumikan kay giingon nga co-perpetrator siya ni Tatay Digong ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa crimes against humanity na pagpatay og daghang mga tao atol sa pamunuan ni Duterte. Co-perpetrator matod pa si Bato de la Rosa mo nang duna siya ay warrant of arrest. Nitong higayon na, wa pa gani maklaro, tinuod ba o dili, hugon-hugon pa lang to panitago si Senador Bato de la Rosa. Nagtago-tago siya, wa na siya mutunga sa Senado. Apan, nitong higayon na, nga medyo nagkasabot na sila nga muabot naman tag 13 kay balhin na si Loren. Siyam ta, ni balhin si Loren, napuo na. Ang magsuong Camille o Mark Villar, ni balhin pod, so 12 na sila. Nakuhaan nagtulo ang
nakuhaan nagtulo ang grupo ni Tito Soto. Nikalit man nagtunga si Senador Bato de la Rosa gikan sa pagtago-tago mo to nga na controversial kay dakpo na unta siya. Ipakita ka na ng warrant. Apan nidagan siya maayo, nagkadagma-dagma gani sa hagdan. Iyang mga kauban sad ni Pugong nga dili siya madakpan og giingnan ang mga mananakop ni kuan ni Alan Peter Cayetano nga under Senate custody ni dili ni ninyo madakop. Gisaway gani sa Cayetano ni adto nga unsa may basis sa balaod. Unsay basis sa balaod? Doon na ba'y balaod nag-ingon nga ang Senado mahimong kataguan sa mga dunay warrant of arrest nga dakpunon. Pero wa pa man na mahukme, igo lang siyang gisaway, no? Ug unsa kay nakahimo ba siya kalapasan o husto ba to iyang gibuhat? Kana wa pa na mahukme ang Korte Suprema mo pakanaog og hukuman na. Pero ang Korte Suprema tungod kay kining Senado usama ni kabay balaoranan sakop man ni sa legislative branch of government. Naglikay sad ang Korte Suprema nga makapanghilabot sa iyang co-equal branch of government which is the legislative body composed of Congress and the Senate. So, kutob sa mahimo dili manghilabot ang Supreme Court. Tugmo na hinungdan nga daghan na nagtuong dunay kalapasan nga nahimo sila si Alan Peter Cayetano, sila Robin Padilla nga ilang gipugngan ang pagdakop kang bato o nagipaikyas pagyod balik pero nahumana na 13 na sila og ilan nang nailog ang liderato gikan ni Tito Soto. Niadtong higayuna nahimo ng minority sila si Tito Soto, sila si Ping Lacson ug kaubanan. Ang mayoriya na sa Senado mao na si Alan Peter Cayetano ug mga kauban. Nahimo silang 13 mao na nga na-installed siya, napili siya sa iyang mga kauban nga 13. Unya 13 magikinahanglan pagpili og labing menos 13 may mo 14, 15, 16. Pero labing menos 13 ka mga senador. Niabot man sila 13 kay nito nga lagi sa bato. Nibalhin si Loren, nibalhin si ang magsuon nga mga bilyar. Unya nito nga si Bato. So na po nag-upat ang siyam. Apan human adto mga higala doon na say kuan, doon na say problema ang Senado kay ang grupo nilang Tito Soto while wa na sila mga chairmanship, dili na sila nalay minority, ang grupo nila maunay ang grupo ni Alan Peter Cayetano maunay nangulo Senado niya human pag butasyon ni si Batman san si Bato. Wa naman sa dikita kay hadlok lagi nga dakpon siya, giatangan siya sa NBI, giatangan siya sa PNP. Nganong manghilabot man ang NBI o PNP? Gumikan kay, mutabang sila sa Interpol sa mandato nga ipadakop sa International Criminal Court. Ug tuod man hangtod karon, wa pa ikita si Senador Bato de la Rosa. Apa napili na si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero wa sad ingong matuog lang o magduka. Magmika ang grupo diri sa Pikas. Ang grupo nila ni Win Gatchalian, nilang Tito Soto. Si Win Gatchalian ay gusto nila nga mahimo nga Senate President. Apan dili pa sila kahimo, gumikan kay dili pa man igo ang ilang gidaghanon, no? Pa man sila makaabot og 13. Nakaabot sila 12 mga higala sa diha nga si Cheese Escudero nga diri tatos grupo nilang Cayetano nibalhin. Nibalhin diri sa pundok nila ni Tito Soto. Ug tungod kay nibalhin man nahimo silang 12. Punan pa nga si Jinggoy nga sakop sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Gipasakaan magsumbong unya nalutsa naman sa warrant sa Sandigan Bayan, mo nang gipriso siya karon sa Quezon City Jail. Ang 13 nila ni Alan Peter Cayetano nakuhaan ni Bato nga nibalik og sibat niyan tago og ni Jinggoy nga napriso mo nang ang contention karon diri sa Pikas nga
o ang effective di ay ang epektibo nga sakop sa Senado bisag elected to sila 22 na lang gikan sa 24 nakuhaan na ni Bato de la Rosa ug ni Jinggoy Estrada kay unsaon man nila pagka senador pag function isip senador nga ang usa gatago-tago kay hadlok og dakpan niyang usa tuwa sa prisuhan mahimo ba din silang mo attend og session dili na mahimo di man buhian tong piniriso unya kadtong katago-tago di pod mo balik kay tingali siguradong madakpan siya so 22 na lang ang mga senador ug mo na mga higala nga sa istorya nga ang mo constitute og majority para dunay quorum dili man mahimong magkasesyon kung walay quorum may pa man sa madyong kay upat ka tawo makurom na pero madyungan man to sugalan man to kini Senado ni supposed to be august body ni talahuron nga grupo sa mga tao nga tigpanday og balaod 22 ka mga senador kung kana mo'y atong uyunan ang 22 ang pagkuha og majority mga higala is 50% plus 1 unsa man ang 50% katunga kung 24 paunta sila ang katunga 12 plus 1 13 mayoriya kanang quorum na kay majority naman na nila labaw gos katunga dili pud mahimog katunga lang tabla nga tag 12 kinahanglang mo labaw gyud ug usa mo nay minimum so 13 ang numero apan ang contention ron nga 22 na malay senador nga epektibo pa des ba to epektibo pa des si kuan si Jinggoy nga dili naman na sila maka-participate di na sila maka-appeal ug unsay business sa Senado whether pagpanday og balaod legislation or paglingkod sa Senate Impeachment Tribunal o Impeachment Court dili na sila kahimo aron pag-judge sadaan ba o inosente ang usa ka impeachable official di na pud na sila maka-function ana so kung 22 na lang ang effective yun ng mga sakop sa Senado, ito na pong i-50% plus 1. Pila may 50% sa 22? 11. Plus 1, 12. So, pwede na di ay mahimo na nga 12 ang mo constitute og majority og mahimo ng quorum. Mauna nga pag-abot nila 12 kinibalhin si Chis Escudero dito nila, ilan na sa dayong gi-reorganisar ang Senado o ilan ang gitangtangan sa katungdanan pagka-Senate President si Alan Peter Cayetano. Katong mga chairperson sa nakalain-lain nga mga standing committees. For example, chairman sa Senate Blue Ribbon Committee o BRB, Blue Ribbon Committee ng BRB nga itong isgutan. Dili na ang kanang sa Be Right Back nga BRB. Lain po to. Senate Blue Ribbon Committee, panahon pa nga si 13 sila, nagbuot sila nga si Senator Pia Cayetano na mo chairperson o niya vice chair niya si Senador Rodante Marcoleta. Apan sa dihang na 12 ang grupo nila ni Tito Soto, kinibalhin lagi si Chis Escudero, niya ang ilahang gibarugan mao nga 22 na lang ang base, 11 ang 50%, 12 ang 50% plus 1. Ilang gitudlo si Senador Win Gatchalian nga Senate President pro tempore. Dili lang yun Senate President kay nisabot sad sila nga 13 yun ang kinahanglang makapili og Senate President. Senate President pro tempore for the meantime. Temporaryo lang una nga Senate President or acting President. Pro tempore. Mo na. So, mo na katungdanan ni Win Gatchalian. Apan sa lalis lagi, humani ato grabe na kayong lalis. Dili gyud 24 gyud ang base kay 24 ang gipili sa mga tao nga senador na ana sa Batakang Balaod. Apan naapod sa Batakang Balaod nga ingon nga members nga mahimong pugson
sa pag-attend sa Senado to do business. Di naman mahimong mapugo si Bato kay katago-tago man. Di na sad mahimong mapugo si Jinggoy kay piniriso man. Di man buhian sa nagpriso niya. So 22, apan mawagtang ning lalis mga higala kung tinuod na. Wa pa man, no? Apan murag nagka anam og kaklaro nga si Senador Joel Villanueva. Mubalhin na po diri sa grupo sa daghan. Grupo nila ni Win Gatchalian. Kung mahitabo na, mahimo ng 13 ang ilang grupo. Og makapili na gid sila og Senate President. Kung si Gatchalian ilang gusto, Senate President na gyud, dili na siya pro tempore lang nga Senate President. Mawagtang na ning tanang lalis na to. Tanan na tong pagkaabugaduhon, mawa na ni. Kaya kita, murag abugaduhon man tang naas Facebook. Doon na maputay atong legal opinion bisan ug wa gani ta kagraduar og elementary. Mura-mura man po ang atong feeling sa atong kaugalingon nga suhito ko sa balaod po doy. Kaya katong akong uyuan, puwerte tong mulalis dito sa Plaza Independencia. Abugaduhon po to. Pero dili. Moot an academic na nakon matresi ni sila wa na ilalis. Di na sila makaingon. 14 na po doy ang gikinahanglan. Kuwang pa mo 13. Dili na. 13 o 12 gilalisan pa na. 24 ba ang base o 22 ba ang base nga tungaon na to para makakuha tag 50% plus 1 aron mahimo ang quorum. So karon 12 pa sila apan inigtapon na gyud kung matinuod nga mutapon si Joel Villanueva 13 na sila. Apan wa pa tingali makadesider si Joel. Mao nang nitambag ang iyang papa si Brother Eddie Villanueva nga karon usa ka congressman sa Sibak party list. Ningon siya gahapon, Joel, sunda ang imong konsensya. Ayaw sunda kung kinsay imong mga amigo. Pananglitan, amigo mo nilang Alan Peter Cayetano, amigo mo nila ni Aimee Marcos, nilang Rodante Marcoleta. Kung ang imong konsensya mag-ingon, tapon dito sa grupong Win Gatchalian, tapon dito. Apan, kung ang imong konsensya mag-ingon nga, ayaw Joel, oy, bahala nagprisuhon ka kay parihar ba kang Jinggoy gipasanginlan nga perting dakuag na kwarta sa flood control anomaly. Pero, barugi lang yun na. Pabilin lang yun sa grupo nila ni Alan Peter Cayetano, ayaw balhin. Aron maglalis-lalis lang gihapon og 12 o 13 ba ang gikinahanglan. Kung maunay gidiktar sa imong konsensya, pero ningon siya, kinahanglan nga, og ato pang iliteral ba, ang pagkasulti sa amahan, tambang ato sa anak, unsay imong gibati sa imong kasing-kasing, sa imong unahuna, unsay matarong para nimo. Ayaw, og unahuna, unsay matarong para sa mga Duterte, ug unsay matarong para sa administrasyong Marcos. Ayaw na, ug una unsay matarong para sa Ginoo. Mao nay gipasabot ni Brother Eddie Villanueva siyang pagtambag nga follow your conscience, Joel. Patong atangan kon unsay desisyon ni Joel, konsensya na gina niya tingali. Dili na ang iyang kahadlok nga ipapriso siya, tingaling magtingkagol na po siya sa Quezon City Jail. Kapariham sila kahimtang ni Jinggoy. Ipasanginlan man sila nga dunay nadawat nga kickback gikan sa flood control projects. Atong takna kay galaan 18 minutos na lang sa dili pa ang alas 9 sa buntag. Mga pahinumdum na. Newsline! Newsline! Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa naso. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Aman gawas na ini, doon ang kinigitawag og selenium. Usa ka antioxidant nga mao'y mupatog sa high blood pressure o mapaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer.
Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kung pinulbos ang ahos. Menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na may hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maumatan sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Newsline. Balik sa itong tulumanon mga igaladon line ay biling 14 minutos sa atong panaguban. Gusto na kong isgutaning mahitungod sa kuan. Natapos na bag-ulan, natapos nga Liga sa National Basketball Association. Doon ay nagay national champion, NBA champion sa NBA dito sa Amerika. Nasayod ko nga daghan kayong interesado niini mga igala. Tingalin, ibaw na mo ang New York Knicks. Mipildig yun sa inilog unta kayong San Antonio Spurs. So agad may mapaldo diri si Kuan, si Kinon. Nagkasalig ming 7-4 guni si Kuan. Victor Wembanyama. Victor pa ang ngalan sa tupab. Padong yun sa victory unta. Pero wa magsilbi. Pildig yun. Sa 5-2 sa ilang best of 7, kausara kadaog ang San Antonio Spurs. Puro mga maayong mudua ang San Antonio Spurs. Taas pag yung kayos. Victor Wembanyama. 7'4 ang height. 7 pies, 4 pulgadas. Pero wa sila magsilbi sa New York Knicks.
Unya ang most valuable player sa New York Knicks mga higala kating kining ilang kinamubaan nga player si Jalen Brunson, point guard. Muna nga daghan na kaayo ron ang naghisgot ni Jalen Brunson. Gani adto si Stephen Curry mangyod mo bisan gani karon siya may labing sikat no kay kanang hingigo kay tres layo kayo nga itsang bula unya panagsara kay musipyat ay isang dribble may mulusot unya may pag yung tao dili bugiro ba anam ta maglagot gon kun dunay bugiro kay murag malabuan ta sa atong hambog ba muna mulagot ta kabantay mo ana mga igala kamong mga hambugiroon sad di ba mo ingon man kay di man mo muangkon nga bugiro mo ingon din mga bugiroan ni tawhana may yung kulatahon. Pero kay wa ka kay baog nganong galagot ka sa bugiro. Sultihan ti ka ngano. Kay nalabuan ka sa imong hambog. Mo nang lagot ka. Stephen Curry, gamay pod, point guard gihapon, hingigo kayo. Mo'y sikat, apan iya mga kauban, pertimang bangaan na. Di man kakadaog og championship sa NBA ug usara ka labing maayong tao mo'y mukuan kay may magsinggol na. 5 man ka player ang basketball na ay point guard, mga mubo-mugbo lang apan maayong mudag bola, dili mailugan, maayong mudribble, maayong mupasa. Naapoy shooting guard. Apo parehara na point guard o shooting guard sila mudas bola. Unya dunay mga forward kanang sa 3 o 4. Position sa 3 o 4. Dunay small forward, dunay power forward. Manghod na lagamay sa sentro ang power forward mga igala. Ug ang sentro yun. Ang NBA karon kanang height nga 7 piece. Kung kining atong ordinaryo dinhi sa Pilipinas nga mga kwarto, musungko na skisami ang 7 feet. Kay kita mga Pilipino kagano nag-height raman tag 4. Mubuha sa 4. 5'4" mo ay normal sa Pilipino. 5'4". Unya, ang kinamayuhang mo duwa sa na champion nga New York Knicks nga nipildi sa tag-as, adili nun sila tanan tag-as, pero mga maisang manuwa. Victor Wembanyama, gihype nig maayo nga murag maglisod na tanang team ini pagdaog sa San Antonio Spurs gumikan kay si Victor Wembanyama 7'4" na season na bisag bag-o-bag-o pa siya sa NBA. Maay sang mudribble. Sagaran sa mga tagas kayo hawal man. Si Victor Wembanyama maayog ball handling. Mulusot. Maay sang mupasa. Makaigo ra ba pug tres? Bisag ari sa layo, makaigo sad. Unya kadto dito sa magbarog siya dito ubo sa goal, mag-low post siya. Maglisod og lusot ang ubang mga team, mga kontra. Kay tapalan man na yun, block man na yun. Pero gipildi sila sa New York Knicks ug ang best player sa New York Knicks walain kundi ang ilang point guard nga si Jalen Brunson. Mao nang i-feature siya niining artikulo nga gisuwat ni Jerry Kakanindin. Ningon si Jerry Kakanindin, in a league built for giants, undefined by soaring, gravity-defying marvels, Jalen Brunson plays like a master match or watchmaker in a room full of sledgehammers. Figurative ning pagkasuwat pero ako ning binisayon ha. Sa usa kuno ka liga sa basketball nga gidominahan sa mga higanti, dagkog lawas, tag-as pagyughay. Unya kadtong mga tag-as kayo layat, athletic kayo. Death kanang soaring, gravity-defying marvels. Kanang tag-as kayo vertical. Layat nga murag mulapaw pagtao ang tiil ining mulukso sila. Sa ingon ni anak ko nga liga, kini si Jalen Brunson mura og kanang maing laki nga tighimogrilo sa usa ka kwarto nga napuno sa mga maso. Maso mo'y usuan ng kwartuha pero siya pino kayo nga
master nga tighimog rilo, buti pasabot. Gamay ra kay siya o niya nganong mo excel siya taliwaan ng mga player nga perting tag-asa, perting dagkua, kusog kaing manglayat. 6'2" ni siya. 6'2". Adini sa ato sa Pilipinas, magyangod po tayo ng Jalen Bronson kay ka na mga 6'footer sikat na magkana. Kay membro man tas KM, kabataang mugbo. So, sikat ginang mga 6'footer. Ninduta na niyo, taas kayo, 6'footer. Pero dito sa NBA, mga igala, kung 6'footer ka, mura kag 6'footer. Butot na dito. Kana Stephen Curry di ay, gamay man na dito. Jalen Bronson, paparihar ag height. Pero mga maayo sila nga mo dribble. Dili siya mulupad nga murag iyahalang malabuan ang mga defender. Dili po siya ingong kusog yung kaing mudagan nga maunhan niyang uban. Apan, marunong siya. Doon na siya mas taas kayo nga basketball IQ kaysa iyahang mga kakontra. Apil ng iyang mga kauban. Instead, he outthinks them. His game is a beautiful rhythmic exercise in patience, a sequence of clever head fakes, pristine footwork, and an almost cerebral manipulation of time and space. Maayong mulusot. Bisan pagdagko ang magbantay, mulusot ang angog ilan ng gakson, mafoul po sila. Kuhaon ginilang bula gikan sa kamot ni Jalen Bronson nga dili sila mafoul. Pwerte mang mayuhang mo dribble. Unya, bisag gamay kayong distansya mo jump shot, igo man. Di man patakag itsa parihan ng atong mga player nga murag dang katarantar ang itsa ba. Imbis nga masyat dito sa ring, adto sa kilid sa goal, putol ang ikog sa tuko. Tungod kay, dili man sila may laki. Si Jalen Bronson, gitanaw nila nga kuan, maayog yung kayo. Sa una baya, kinis Jalen Bronson, dito ni sa Dallas Mavericks mga higala. Wa taon kayo makita ang iyang kamaayo kay, na may maayo kayo dito. Natabunan man siya sa brilliance ni Luka Doncic. Luka Doncic naa sa LA Lakers. Wa sila ka-appeal og championship. Maayo gihapon kay siya dito mo puntos 40, ordinaryo ra ng 40 puntos, 45 mo 50. Pero siya ra man say maayo kay dito. Si LeBron James nga maayo unta, na tiguang na. Di na kay update. Malupig sila. Kay lagi sama sa ako nagingon kung usara gani ang maayo kaayo dili na makaabot og playoff. Kinalang nay usa nga maayo kaayo unya mga maayo sad gyud ring uban, bala nagdili kayo. Ayaw sana siya sa guling mga banga. So, maunay complexion, maunay composition rather sa San Antonio Spurs. Taas ug maayo kayo si Victor Wembanyama. Point guard nila dili bintahaan, sikat pod di Aaron Fox. Maayong mo dribble, hingigog tres, maayong mulusot. Napa sila si Stephen Castle, Devin Vassell, napay Filipino-American ditong maayo kayo nga rookie. Si Dylan Harper, anak ni Ron Harper, nga kauban ni Michael Jordan sa unang sa Chicago Bulls. Maayo pa ni siya siyang papa. Rookie pa gani, mura na og season kayo nga player. Napa dito si Champagne. Perting murag puros-puros maayo ang crew ni Victor Wembanyama pero gipilde gyapon sila sa New York Knicks nga gipangluhan ni Jalen Bronson. Ang sentro sa noo ni Jalen Bronson 7 ra ni. 7 ba ni si Karl Anthony Towns? Ginon? 7'2" or 7? 7 na tingali ni. Dako kay glawas. Inigbangga-bangga nilang Victor Wembanyama nga 7'4". Mura magtukon si Victor Wembanyama, dili siya ka tarog ni Karl Anthony Towns.
So di po niya madaog-daog bahig rebound si Karl Anthony Towns kay dutan man siya sa dako nga lawas. Anyway, si Jalen Brunson, mga higala, anak ni siya ni Rick Brunson. Kining iyang papa, maisang mudua sa NBA, dili parehas siyang anak nga mo stand out, gid ba? Kung nakadua gani ni, na-import ni one time sa Philippine Basketball Association ng iyang papa, si Rick Brunson. Mapagarbuhon kay siya. Akong balikon dito ni Dallas Mavericks, sa una si Jalen Brunson. Wa kayo makita ang iyang kamaayo kay tig-substitute raman siya ug mopahuway si Luka Doncic. Sa to ba, bench player ni siya, dili ni siya starting five. Mao to nga nitugot ra pod ang Mavericks nga, sige, ato ning i-trade. Dito siya mutugpa sa New York Knicks. Dito napakita niya, siya may sinaligan nito. Napakita niya iyang abilidad. Ug karon samot pag yung kabilib ang mga tao sa basketball world. Gawas lang og dili mo ganahag basketball, pickleball na inyo okay lang, no? Pero sa mga mahiligon maki-basket nga mga tao sa tibuok kalibutan, wa makaila ni Jalen Brunson, mga higala. Humble ra ba po ni Jalen Brunson? Mo man ni akong naobserbahan. Mga tao gani nga tinuod yung maayo, no? Humble. Dili yun bugiro. Pero katong mga dili tinuod apan gustong ilhon nga maayo, bisag dili kayo maayo, gusto lang yun sila magpa-impress, mo ay hambugiro. So, maragwan kining artikulo ni Jerry Kakanindin, i-dedicate niya sa pagdaig kang Jalen Brunson, best player sa New York Knicks, the new champion of the National Basketball Association. Congratulations sa mga New York Knicks fans. Kadaog mo at mag-encourage ni Rick Sugal kay kanang Sugal, bisyo na. Pero nakadaog mo, mga pahalipay. Kung ganahan mo mga yung balato, ang among address di adiri sa eskina, dira maog. Magpadamog GCash, ayaw lang kay mabulgar ning unsa imong GCash number. Tunol lang yun, tunol kung manghatang mong balato. Bitaw. Congratulations, mga igala din atong takupan atong tuluman no Newsline. Nining adlaw nga Lunes, pitsa 15 sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Sa makausap pa among pasalamatan ng atong mga sponsors, of course, ASI Laboratories, ug ang Lacto Puffy nga gidumala sama sa pagdumala dinis Bantera radio nila ni Ma'am Gigi ug ni Attorney Michael Sanchez Zabaliero. Singa ni Kinon Sinisa ug ni Ray Quijano Alquizar sa South Radio. Ako si Jun Carillo. Salamat sa pagpaminaw. Mayong Lunes kaninyong tanan. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.